Hallelujah, isang mapagpala at makabuluhang tanghali sa lahat ng tao na makapakinig nito ngayon sa mang dako kayo ng mundo. Ang awa, biyaya at pagmamahal ng Panginoon naway mapaisa inyong lahat palagi sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. At mga kapatid at mga kaibigan, dito naman inyong pinakamababang lingkod, sugo ng Panginoon, lagad ng Panginoon, upang magbahagi sa patungkol sa kanyang salita, no? Especially itong sa makita ninyo ngayon sa screen na chapter at verses, and I believe we should start here dito sa Isaiah 53 verse 3 to hanggang 7. Okay, hanggang 7 I believe, hanggang dyan mga kapatid at mga kaibigan, ang ating basahin ngayon. So this verse talks about Jesus. By this time it was prophet Isaiah. Siya yung nakakita sa vision, no? Kung anong mangyari sa Panginoon, kasi sinulat niya to about many years bago pumarito si Lord Jesus Christ. So this was a prophecy. Kung ano ang sasapitin ng Panginoon, no? Dito sa mundo sa kanyang pagparito. And we will read also sa kasi sinulat din to ni Peter, yung halos magkapareho dito sa Isaiah 53. After we will read this chapter and verses, we will go also to 1 Peter chapter 2. So I will read this one, 3 to 7. It says that He is despised and rejected of men. So si Lord Jesus to ang ibig sabihin ng tinutukoy niya dito, no? So He's a man of sorrows and acquainted with grief, and we hid as it were our faces from Him. He was despised, and we esteemed him not. So yun nga, no? Kinawawa si Lord dito sa nung siya pumarito, no? Siya trinidor, siya sinaktan. So yun ang kanyang sinapit dito, no? Kanyang ginawa upang pasanin ang ating mga kalungkutan. Surely He had borne our griefs and carried our sorrows. So may purpose po na kung bakit siya ay, no, kung bakit niya tinanggap ang mga parusa at ang mga masasakit na mga salita na ibinato sa kanya. May purpose po yun lahat, mga kapatid at mga kaibigan, upang tayo'y tulungan sa ating mga problema. Dito mabasa natin yan sa chapter 4. Surely He had borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem Him stricken. Ganun pa man ay yun nga, kinilala natin siya bilang kinilala siya ng mga Hudyo noon bilang masamang tao, kaya nga siya ay sinaktan nila. So smitten of God and afflicted. He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities. So yun ang purpose nun, kung bakit siya ay tumanggap ng mga parusa, dahil sa ating mga kalapastangan, dahil sa ating mga kasamaan, dahil sa ating mga kasalanan, no? The chastisement of our peace was upon Him. So ang ating kapayapaan ay andun sa kanya, no? May mga kaparusahan kasi ang bawat isa sa atin, eh. At inako lahat ng Panginoon yun upang tayo'y magkaroon ng kapayapaan, magkaroon tayo ng kagalingan. So dito ito ang i-title ko, no? Ang title ko sa certain sharing of word na to is this: with His stripes we are healed.
dahil sa kanyang mga sugat na tinamo, tayo'y nagkaroon ng kagalingan, no? So dahil nga tayong lahat ay parang tupa, all we like sheep have gone astray, tayo'y parang mga tupang ligaw, no? We have turned everyone to his own way. So kanya-kanya tayong gawa ang kung ano na ang gusto natin gawin. And the Lord had laid on him the iniquity of us all. At inako ng Panginoon ang ating mga kalikuan, ang ating mga ginawa na kasamaan, no? So he was oppressed dahil sa ating mga kasalanan. He was oppressed and was afflicted. So kahit ganun pa man ay hindi siya nagsalita laban sa kanila nung pinalo nila siya, nung kung ano-ano ang pinagsasabi nila sa kanya, pinagtawanan nila siya. So yet he opened not his mouth. Hindi niya binuka ang kanyang bibig, hindi siya gumanti, hindi siya nag-cursed sa kanila, kundi pinag-pray niya yun, yung mga sumakit sa kanya. Nag-punish sa kanya, nag-mock sa kanya. So pinag-pray niya yun, sabi niya sa Ama, Father, forgive them not, for they know not what they do. So pinag-pray niya yun imbis na gantihan niya. So he is brought as a lamb to the slaughter. So parang tupa, no, nakakatayin, and as a sheep before her shearers is dumb. So he opened not his mouth. So ganito pala ang tupa, no, kung siya'y kakatayin na hindi siya magkuha ng kanyang bibig, no. Parang hindi siya natatakot sa kamatayan ba, no. So ganito din ang Panginoon, no, nung siya'y pumarito, hinarap niya ang kamatayan, ang kaparusahan ng kamatayan para sa ating mga kasalanan, kasi nasusulat din dito sa Bible, I believe it was in Romans chapter 3. In Romans chapter 3 verse 23, it is written here na all of us have sinned, no? All have sinned and fallen short of God, and may parusa ang kamatayan, ang kasalanan, which is kamatayan, kapamakan sa apoy na hindi namamatay, no? Mabasa ninyo, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So yun, dahil nga ayaw ng Panginoon na tayo impahamak sa ating mga kasalanan, no? Kaya tayo ay kanyang pinakamatayan doon sa cross, kanyang inalay ang buhay para sa ating mga makasalanan, no? So once again, dito ako mag-focus ngayon sa kanyang stripes, dahil doon tayo ay gumaling, no? Dito yan sa chapter 5, mabasa natin. And meron ditong halos magkapareho lang din ito, mga kapatid, kaibigan, no? Mabasa ninyo yan sa 1 Peter chapter 2. Nagsimula kayo dyan sa 22. Ay, pwede isang umpisa nyo sa 21 hanggang 25, no? Maganda din ang pagkasulat ni Apostle Peter dyan. So we will see here, but kayo na lang po ang magbasa niyan. Halos magkapareha lang yan dito sa binasa ko ngayon, no? So dito sa 21 hanggang dito sa 25, makita ninyo dyan. So sa 21 lang, basahin ko lang ng konti, no? Ginawa niya yon because Christ also suffered for us, upang mag-live siya ng example para sa atin, na sundin natin, no? Na hindi tayo magkasala, huwag tayong gumawa ng kasamaan, no? Neither was guile found in his mouth. Kahit na siya nga ay sinaktan nila, hindi siya gumanti. So mabasa niyo sa 23, no? When he was reviled not again. Hindi siya gumanti, no? Nung kanila siya na pinagtawanan, pinagsabihan ng kung ano-ano. When he suffered, he threatened not. Nung pinalo nila siya, hindi siya nag-threat sa kanila na kung ano-ano na sinabi niya. Hindi niya sinabi nung pinalo siya na mamamatay kayo, impirno kayo, no? Hindi siya gumanon, kundi kinumit niya ang sarili niya sa Ama, at pinag-pray niya sila, no? So we should also do those things, no? But once again, dito tayo sa makafocus sa whose stripes ye were healed. Dito yan sa 1 Peter din, no? Chapter 2 verse 24. Dito tayo sa stripes.
stripes ni Jesus mag-focus sa topic natin ngayon. At bago natin umpisahan yun, I want to pray a brief prayer upang naway si Lord ang mangusap ngayon, no? Siyang magbigay ng salita at magbigay din ng wisdom and knowledge sa mga makinig na kanila itong maintindihan, atin itong maintindihan. Si Lord kasi lang ang may kakayanan na gawin yun. Ako na mag-speak, wala sa aking kapangyarihan yun na magbigay sa inyo ng knowledge and understanding. It is of the Lord. Kung ito'y hingin ninyo sa Kanya, no? So that's what I want to pray to Him bago natin i-tackle ito na certain scripture, certain message. So let's pray. Father God, we give you thanks, honor, and glory sa pagkakataon ngayon, Lord, namin nga mapagsaluhan ang iyong salitaan. We humble ourselves before you, Lord. Nothing is hidden in your sight, Lord God. Kikita mo lahat, Lord, ng aming mga kagagawan, ng aming mga kasamaan, Lord God, even sa aming mga puso at mga isipan, Lord. Ito'y nakikita mo, Lord, kung ano ang nasa loob. And Lord, we ask, Lord God, for your mercy and forgiveness sa lahat ng mga kasalanan naming nagawa, Lord God. And we ask also, Lord, na kung ano mga karumihan na sa aming puso at isipan, ito iyong linisin, Lord God, at we may be worthy, Lord, na pag-usapan nyo din yung mga banal na salita upang amin itong maintindihan, Lord God. Lord, alisin mo lahat lang ang kasamaan na sa mga buhay namin, Lord, at sa bawat mga makapakinig nito ngayon, Lord God. I pray, Lord, na ikaw ang magbigay sa kanila, Lord, ng knowledge and understanding, Lord. Open their hearts, Lord God. Especially sa mga naghahanap sa katotohanan, Lord. Yung mga may tinga na makinig, Lord God. And I would like also to pray, Lord, na ako na mag-speak. Lord, I am nothing, Lord God, but only a servant, Lord. Only your least among all servants, amongst all your people, Lord. Ako ang pinakamababa mo, Lord, na lipin, Lord. And I would like to ask to you, Lord God, this moment, Lord, na ako'y iyong gamitin, Lord God, na makapag-utter your words, Lord, not my words, but your words, Lord. Put it in my mouth, Lord God, upang ito'y magkaroon ng kapangyarihan, Lord God, na bawat makapakinig, Lord, ito'y magkaroon sa kanila, Lord, ng kabuluhan, Lord God, upang ito'y makatulong sa kanila kung ano man lang kanilang mga pinagdadaanan, especially, Lord, ang may mga karamdaman, Lord God, for this is, Lord, your will, Lord God, na kami pagalingin, Lord God. Not only, Lord, sa aming physical, kundi sa aming spiritual, Lord God. Kami iyong pagagalingin, Lord, according to your promise. And that's what I pray also, Lord God, that whosoever needs healing, Lord, by this message, Lord God, siya'y mapalapit sa iyo, Lord, at siya'y kanyang makamtan, Lord, ang healing na kanyang inaasam mula sa iyo, Lord God. And once again, Lord God, aking ipagkatiwala ito sa iyo, Lord God, para sa iyong kaluwalhatian, naway maluhalhati ka, Lord, naway maghari ka, Lord God, nararapat ka, Lord, na mataas, Lord, sa lahat ng pagkakataon, Lord God. You are worthy. And oh Lord, I pray also, Lord, this message na makaabot ito, Lord God, sa tinga na nangangailangan, mostly na especially nang nangangailangan ito, Lord God. This might come into his ears and this might help him, oh Lord. Once again, Lord, especially those who are in need of healing, in need of enlightenment, oh Lord, let these words come into their ears and enter into their hearts, Lord God. And not only that, naway ito'y kanilang taos pusong paniwalaan, Lord God, at panghawakan, Lord God, your words na siyang nagbibigay sa amin ng buhay. Hallelujah. Once again, Lord, we give you thanks, honor, and glory. And this moment, Lord, I will entrust unto you, Lord God, this word, this deed, this action that we will do, Lord God. I will entrust this into your hands. In Jesus' mighty name. Amen. So, hallelujah, mga kapatid at mga kaibigan, once again. Dito tayo na ngayon, no? Dito tayo ngayon sa Isaiah 53, 1 Peter chapter 2. By the stripes of the Lord
we are healed. Ano? Kasi nga tayong lahat ay nagkasala sa kanya, no? Para tayong mga tupa na ligaw, no? Na kanya-kanya tayong gawa ng kung anong gusto nating gawin. And ang kasalanan kasi, mga kapatid at mga kaibigan, maganda siyang gawin, ngunit may consequences. And yun nga, no, ang consequences niyan ay unang-una, ang pinaka common natin na knowledge kung ano ang consequence sa kasalanan is ang impyerno. Yun ang kaparusahan, no, sa mga makasalanan. And but before that, dito sa mundo may consequences din yan, in which magkakaroon tayo ng mga karamdaman, no? Magkakaroon tayo ng mga problema sa buhay. Somehow may mga dito sa mundo may mga problema talaga tayo, magkakaroon talaga tayo ng karamdaman. But kung nagpapatuloy tayo sa kasalanan, ang ating mga problema parang walang katapusan eh. Parang yung ating mga karamdaman, walang mga kagalingan, no? Wala tayong tunay na kapahingahan, wala tayong tunay na kapayapaan, no? Tunay na kaligayahan. So wala sa atin yan kung tayo magpapatuloy sa kasalanan. Kasi po nasusulat lang din dito sa book of Isaiah in chapter 59, ang kasalanan kasi ay nakakapaghiwalay sa atin yan sa Panginoon. At pag tayo'y hiwalay sa Panginoon, prone tayo sa attack ng mga masasamang espiritu, no? So yun ang mangyari sa atin kung tayo'y mamuhay sa kasalanan. At kung tayo mamuhay sa kasalanan, hindi din tayo pakikinggan ng Panginoon. Kung ating mabasa dito, no, sa Isaiah 59, verse 1 to 2, behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save. So hindi daw ang kanyang kamay, no, hindi short, hindi anong tawag dito sa Tagalog, mababa, no? Hindi nagkulang, hindi kulang ang kanyang kamay na tayo'y abutin upang tayo'y ligtasin. Hindi short ang kanyang kamay na hindi hindi niya kayang iligtas, no? Neither his ear heavy, pati ang kanyang tinga hindi siya nagbibingi-bingihan that it cannot hear. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, dito sa chapter 2, verse 2, but your iniquities have separated between you and your God. Dahil doon, and your sins have hid his face from you, that he will not hear. So dahil doon sa ating mga kasalanan, so ayaw pakinggan ng Panginoon ang ating mga dinadaing, ating mga panalangin sa Kanya, dahil nga tayo ay nagkakasala, no, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya dito pala, no, sa the hands Lord is not shortened. So pinaikli niya, no, ang kanyang kamay upang tayo hindi maligtas dahil sa ating kasalanan. Kanyang pinaikli ang kanyang kamay upang tayo hindi pag tayo wag maligtas dahil tayo ay nagpapatuloy sa kasalanan. So there must be repentance, mga kapatid at mga kaibigan. That's the solution, repentance. Kasi nga ayaw ni Lord, He heareth not sinners, mga kapatid at mga kaibigan, eh. In the book of John. So hindi niya pinapakinggan ang mga gumagawa ng kasalanan, no? So dito sa John chapter 9 verse 23, verse 31, now we know that God heareth not sinners, but if any man be a worshipper of God and doeth his will, him he heareth. So ito ang dahilan, no, kasalanan. Ayaw nga pakinggan ng Panginoon, no, ang mga nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Kung tayo, for example, tayo may mga problema, nagkakasakit tayo, kung mayroon tayong kasalanan, so hindi makikinig si Lord sa atin na mga dinadaing na tayo ay kanyang pagalingin or tayo kanyang tulungan sa ating mga problema, kung anong problema man yan. So because of sins, mga kapatid at mga kaibigan. Kasi ang Panginoon kasi, mga kapatid at mga kaibigan, He is a holy God, no? So ayaw niya ng kasalanan, no? Kaya nga nahulog ang mga fallen mga angels, no, na nagrebel sa Kanya.
So dito din sa Second Chronicles, dito din makita din natin na ang ni-require talaga ni Lord upang dinggin niya tayo is kailangan talaga may pagpapakumbaba tayo. If my people which are called by my name, so tayo mga tinawag ng Panginoon, no? So yung message na to ay para lang sa may mga tinga na makinig, ha, kung wala kayo, kung serado ang inyong mga pag-iisip sa salita ng Diyos, ay hindi nyo talaga ito matanggap. But sa lahat ng mga makapakinig nito ngayon na may open heart, handang tumanggap, ay ito ay para sa inyo na mensahe. Ito ang sinabi ni Lord, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face. So ito ang na-require ni Lord. Unang-una, we should humble ourselves before Him. So we should come to Him in repentance, no? Kailangan natin na i-acknowledge may mga pagkakasala tayo, may pagkukulang tayo, and pray, no? So through prayers natin yan, sabi sa Kanya, and seek my face. So isik natin si Lord. There should be seeking in His face, not literal face yung image niya, but yung face na unseen niya nasa Kanyang kaharian. We should seek Him and turn from their wicked ways. So ito ang require niya, no? We should turn from our wicked ways. Talikdan natin ang ating mga kasamaan. And we will also talk about that today, kung ano itong mga kasamaan sa harap ng Diyos, no? Upang malaman natin kung anong dapat natin pagsisihan. Then I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. So ito ang requirements ni Lord upang tayo magkaroon ng kagalingan, no? Humbling ourselves before Him, and should come to Him na may acknowledge sa ating mga kasalanan. We should pray, no? We could do that by praying, accept Him. We could talk to Him by prayer, and no, yun, we should seek His face. We should know His ways, mga kapatid, mga kaibigan. No, that's seeking His face, knowing His will, knowing His commandments, knowing His ways. So that's seeking His face and turn from their wicked ways. So yun, talikdan natin ang ating makasamaan, no? That's part of repentance. Repentance is not just when we confess our sins, no? We should have a willing heart also to turn away from those sins. Hindi kasi po pwede na hingi lang tayo ng hingi na kasalanan. Ngunit pagkatapos ay ginagawa din natin ulit, no? We should after we ask His mercy and forgiveness, kailangan i-deny natin ang ating selves. We should strive na i-quit ang kasalanan na yun. So doon papasok ang tulong ni Lord kung tayo ay kikilos, no? Hindi kasi pwede na i-pray lang natin, wala tayong cooperation sa commandment ni Lord, eh. We should pray and we should also act, mga kapatid at mga kaibigan, no? So this is part of having faith in Him, because this is the will of the Lord. We should turn from our wicked ways, no? And kaya sinabi din ni Apostle John, the beloved, na if any man, kung tayo ay may pagsisisi, doon pakikinggan tayo ng Panginoon, no? That's a condition, no? So if we confess our sins, that's the condition, no? We should confess our sins. He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we confess it to Him, no? So that's the condition. We should have confession of sins. We should have turning away from sins, no? Kasi sinabi din ni Apostle John na kung tayo ay magpapatuloy sa kasalanan, dito sa 1 John chapter 3 verse 8, he that committed sin is of the devil. So tayo ay mga anak ni Satanas, no? So in which all of us ay naging anak ng kadiliman dahil tayo ay gumawa ng kalikuan, no? Pwera na lang sa mga bata pa na toddlers, yung mga maliliit pa, no? So they have no knowledge between good and evil. So hindi sila sa mga anak ng demonyo, ang mga may alam na lang kung ano ang tama at mabuti at gumawa, yun sila ang naging anak ng demonyo. So kasi committed, he that committed sin, so kung mag-commit tayo ng kung ano ang alam natin na mali, ginagawa natin, so tayo naging anak ng demonyo.
For the devil sinned from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. So that's the purpose why Jesus came into this world, upang i-destroy, no? Upang wasakin ang kasamaan na nasa ating mga buhay. Sa ating mga buhay lang to, mga kapatid at mga kaibigan, na personal lang na mawasak ang kasamaan, hindi sa buong mundo, no? Kasi kung sa buong mundo ay wala na sanang gumagawa ng kasamaan ngayon, wala ng krimen, wala ng patayan, but meron pa din kasi may condition kasi upang mawasak ang kasamaan, personal and our personal lives. And once again, that's the condition. We should confess, we should repent, we should turn away, no? And when God sees that from us, then He would destroy the works of the devil that is within us. Kasi nga, on our own, hindi natin kaya, no, na tumalikod or mawasak ang kasamaan on our own strength. So that's why He came into this world, upang tayo'y tulungan sa mga bagay na hindi natin tuluyang magawa. No, He is the author and the perfecter of our faith. It is written, no? So it is written in perfecter of our faith. Finisher pala po, mga kapatid at mga kaibigan, no? He is the finisher of our faith, no? Looking to Jesus, the author and the finisher of our faith, no? So siya ang mag-finish kung anong hindi natin kayang itapusin, no? Hindi natin kayang putulin. So si Jesus Christ ang tutulong sa atin. And since we are talking about the stripes of the words for our healing, so it is very clear na dahil lang sa kanyang ginawa, hindi dahil sa kung ano ang ating ginawa or sa anong ginawa ng ating kapwa, but kundi dahil sa kung ano ang ginawa ng Panginoon. Siya lang ang nag-alay ng buhay para sa atin. Maraming mga prophets noon, but yun nga, they were not called na ialay ang buhay like Jesus did, because only Jesus is the lamb that has no blemish. Kasi ang offering for sin noon sa Old Testament, if mabasa ninyo sa commandment ni Lord doon kay Moses, I believe that was in Leviticus, is kung may magkasala, mag-offer siya ng lamb without blemish or goat, or kung walang pira para doon is, I think that was dove, pigeons, no? So kalapati yata yun. So but nevertheless, the idea na kung ang mag-offer sila noon, dapat walang blemish, no? Walang sakit, hindi sakitin, hindi payat, hindi kaning anong tawag dito, lumpo, hindi pilay, no? Hindi bulag, kundi siya, malusog siya ang kanyang pangangatawan, no? Wala siyang mga anong tawag dito, makagid-kagid sa Bisaya. So without blemish, that symbolizes po kasi kung ano ang Panginoon, no? So He is without blemish. Wala siyang karumihan, no? Wala siyang kasalanan. That's the real meaning of that without blemish, no? So that's the offering for our sins. The lamb without blemish, Jesus Christ, for our healing. But sadly, dito na tayo. This is the this is a sensitive part na po, no? But I hope sa mga makapakinig dito ngayon na nangangailangan ng healing, Lord, I hope that you would be able to take this. Si Lord po kasi, He is a jealous God, kung ating mabasa, no? Sa Exodus chapter 20. So He is a jealous God. I don't exactly know kung saan banda yun, the verse, but we will look. So dito nga, Exodus chapter 20, verse 5. Dito thou shalt not bow thyself to them, nor serve them, for I the Lord thy God am a jealous God. I the Lord thy God am a jealous God, no?
So he talks about the graven images there dito mga kapatid at mga kaibigan. No? So if we have graven images, we have other gods. Kasi yung unang utos niya, thou shall have no other gods before me. Then second commandment, he talks about the graven images. Dapat hindi tayo gumawa nun. Any likeness of anything that is in heaven. Kung sabihin natin si Lord na sa langit, di pa din natin siya pwedeng gawa ng kahit anong imahe. Or kung dito man siya sa mundo. Or kung doon siya ilalim, kung ano mang nandun sa ilalim ng tubig. Hindi natin pwedeng gawa ng tayo pwedeng gumawa ng kahit anong imahe upang sila'y ating luyukuran, no? Sila tayo'y luluhod, no? Sa kanang harapan or ating iserve, paglingkuran. Oo. So, hindi natin pwedeng gawin 'yun kasi pag ginagawa natin 'yun, mapapasa atin ang puot ng Panginoon kung basahin ninyo, no? Sa 6, showing mercy unto the thousands of them that love me. Pero sa 7 pala, thou shalt, saan pala? Dito lang din pala sa 5, no? Visiting the iniquities of the fathers upon the children to the third and fourth generation of them that hate me. So that's hating God po, mga kapatid at mga kaibigan. If we have other gods, if we make graven images, there's no excuse for that. It is His commandment na we should not make graven image to bow down to them, to pray to them. No? Yes, He commanded doon sa Ark of the Covenant that there should be two cherubims. That's an angel image po, mga kapatid and mga kaibigan. No? But He did not commanded the people of Israel to bow down and pray to those graven images, to those to those cherubims. No? But He commanded them just to put it in the Ark of the Covenant, covering the mercy seat. So may upuan po, no, mercy seat, but the mercy seat, it has no image, no. So the one sitting there, hindi pwede nagawa ng imahe, si Lord Jesus, no. So maraming excuses ang mga tao ngayon, no, patungkol dyan, but nevertheless, sinabi ng Panginoon na hindi talaga nararapat na gawin yun. At kung ginagawa natin yan, so yan ang pinakaunang rason na napapasa atin ang puot ng Panginoon. No, at grabe pala, no, kay not only sa mga sumasamba doon, kundi pati din sa kanilang mga anak, no. Third and fourth generation, hanggang sa third and fourth generation, ibibisitain ng Panginoon ang kasamaan ng kanilang mga magulang. So, yun po, mga kapatid at mga kaibigan. Yan po ang unang rason kung bakit tayo ay yun nga, nagkakaroon tayo ng mga karamdaman dahil sa ating mga kasalanan. No? At ito, dahil nga may ito kung pinakakumon sa atin, mayroon tayong mga idols, no? So myself also, no, ganito yung faith ko noon sa bahay namin, sa kawan ko, sa wallet ko, sa pitaka ko, nalagyan ko ng image. So this is also my faith before. Yun nga, mas limuot ang buhay noon. Sa labas, parang masaya katingnan eh. Pero pa sa kaloob-looban, nandun yung lungkot ko, nandun yung mga maraming problema, no? Maraming kalungkutan. So, ayan, madidulot. Meron din akong karamdaman noon, di ko magaling. So, yun pala. Dahil pala yun sa pagsamba ko ng Diyos. Nalaman ko nung nakapagbasa na ako dito sa Word of God, no? So, nung nalaman ko yun, ay akin yung pinagsisihan. And not only this, no, marami tayong kasalanan kay Lord, no? Dito yung taking the Lord's name, thy God in vain, ginagamit natin ang pangalan ng Panginoon sa mga walang makabuluhang mga bagay, no? This is very common ngayon, no? OMG. So, yan, no? Biniblame si Lord, sus Ginoo. Ito yung pinaka-common sa mga Bisaya eh. Pag may problema, sus Ginoo, hay Ginoo. So, yan, taking the Lord's name in vain. Kung ano-anong bagay ginagamit natin ng kanyang salita, no? Maraming gumagamit talaga ngayon, pati sa sarili nila mga ambisyon, hindi naman inutos ng Panginoon. Lagyan nila ng to God be the glory. That's taking the Lord God's name in vain.
Mga hindi pinag-uutos ng Panginoon, ginagawa natin, tapos kung may success tayo sa mga bagay na yan, lagyan natin ng glory to God. So that's taking God's name in vain. Ayaw niya yan. No? So, dito makabasa ninyo, no? Sabbath day to keep it holy. So, since we are in the new covenant, so the Sabbath is Jesus, no? Hindi na ang araw, kundi si Panginoong Kristo Jesus. So, He is the Lord, the Sabbath man po. So, dito naman sa mga iba pang utos, thou shall not kill, shall not commit adultery. So, killing po, in the old times, literal po na tayo ay papatay. But, when Jesus came, so mas mahigpit pa doon, no? Kasi po, hatred is murder na po, no? He that hated his anong tawag dito? Kung may galit tayo, may puot tayo sa kapwa natin, hindi natin mapatawad ang ating kapwa. Tayo ay nagkakasala ng murder po, mga kapatid, mga kaibigan. Whosoever, dito mabasa niyo sa 1 John chapter 3 verse 15, whosoever hated his brother is a murderer. And ye know that no murderer had eternal life abiding in him. Diba? So, even dito sa 1 John chapter 2 verse 9, he that saith he is in the light and hateth his brother is in darkness even until now. So, what is hating? What is hate towards our brother? No? So, we are all brother in humanity since we all came from one blood, Adam and Eve. So, we are all brother in humanity, no? So, kung may kahit na sinong tao na hindi natin mapatawad, no? Tayo ay nagkakasala ng murder at heart, no? So, Jesus commanded us, we should forgive. We should forgive, mga kapatid at mga kaibigan, no? So, dito mabasa natin. So, I will take a look po, mga kapatid at mga kaibigan, na. So, saan nga banda yun? Inutos na ng Panginoon na we should be perfect, no? For as our Father in heaven is perfect. So, perfection po is pagkakaroon ng pagmamahal sa mga tao na gumawa sa atin ng kasamaan, no? So, hindi ko mahanap, ha? For a moment, please bear with me, mga kapatid at mga kaibigan, no? I think the keyword was that is forgive. So, I will search it again, ha? Hindi ko kasi memorize ang certain dito, no, kapatid mo kaibigan. For if we, Matthew chapter 6 verse 14, for if ye forgive man their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But dito sa 15, if ye forgive not man their trespasses, neither your Father forgive your trespasses. So dito po, mga kapatid at mga kaibigan. So wala tayong kapatawaran kung hindi tayo makapagpatawad sa ating mga kapwa. So how did Jesus taught us to forgive these people? Kasi sa atin lang na pagkatao natin, no? Napakahirap Napakahirap patawarin ng mga tao na gumawa sa atin ng kasamaan, hindi pa humingi sa atin ng tawad. Wala pa silang remorse sa kanilang mga ginawa, sinabi against us. But nevertheless, despite of that, we should be as Jesus Christ, no? Na nung siya'y sinapak, siya'y kanilang niyurakan, pinagtawanan, pinalo, sinipa, nung kanilang ginawa yun sa kanya. So Jesus Christ prayed for them, no? Hindi naman sila humingi ng tawad, So, but nevertheless, Jesus prayed for them. He said, Father, forgive them, for they know not what they do. So we should also, dun din ang dito sa Luke 23:34, no? Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they do. And they parted his raiment and cast lots. So ganoon din tayo, mga kapatid, kaibigan, no? Upang mawala ang puot natin sa ating kapwa, upang mapatawad natin ating kapwa, we should pray for them, no?
So me personally kasi na-experience ko na yun eh. At yun nga, nung nagkaroon ako ng galit sa aking kapwa ay karoon din ako ng karamdaman, no? Pinalo ako ng Panginoon. So nevertheless, I have repented of that, and until now I am praying for those people, no, na naka-offend sa akin, nakagawa ng kasamaan sa akin. Hindi naman sila anong tawag dito, apologize sa kanilang mga mali, but I'm praying for them. That's because that's the commandment of the Lord, that we should forgive, no? And once again, balik tayo dito, no, sa ating sa commandments ni Lord, Old Testament, kung ano pa ating makasalanan sa Kanya. So yun, thou shalt not kill, thou shalt not commit adultery. But when Jesus came here, hindi pa natin ginagawa, no? Pero kung tayo ay tumingin sa babae na may masama tayong pagnanasa, masama ang ating pag-iisip, ini-imagine natin. So yun na, nagkakasala na tayo ng adultery in Matthew chapter 5 verse 28. Whosoever looketh on a woman to lust after her had committed adultery with her already in his heart. So adultery at heart po, mga kapatid at mga kaibigan, no? So yan po ang kasalanan natin. At babae, hindi lang ang lalaki, no, pati ang babae. So if he dress on purpose na makapang-akit, so nagkakasala din siya, no? Hindi lang ang lalaki kung titingin siya sa babae, kung masama ang kanyang iniisip, nagkakasala siya ng adultery. Not only him, but also ang babae na nagpapakita ng motibo upang ang lalaki ay tumingin sa kanya. So siya din ang naging dahilan, no, na nagkasala ang lalaki. So he is not exempted. Siya din ay makasalanan pa din. So ganun ang nangyayari ngayon eh. Kung mga babae ngayon, grabe, sila ang ginagamit ng kaaway na magkaroon ng maraming magkasala, no. So ito pa, adultery, mga kapatid at mga kaibigan, no. Kasi ngayon may batas na nakapasa na sa Kongreso, ang absolute divorce, na kung saan pagkatapos mahiwalay through the law, pwede na nga magpakasal sa iba. But dito sa commandment of Lord Jesus Christ, kasalanan po yun, mga kapatid at mga kaibigan, no? Kasi po, yes, Jesus Christ, may isa siya na grounds lang na binigay para sa adultery. Ngayon, napakaraming grounds eh, pero kay Jesus isa lang eh. Yung isa nagloko, no, nangabit siya, or may nakipag-fornicate, nakipagsiping siya sa iba kahit may nakipagrelasyon siya sa iba kahit may asawa na siya. That's the only reason na binigay na ni Jesus, valid reason na binigay ni Jesus na pwedeng hiwalayan ang spouse or ang partner mo. But nevertheless, hindi necessary. That's not a commandment na pag may gagawin ng partner mo yon, kailangan mo siyang hiwalayan. No, it's up to you na lang kung hiwalayan mo man siya o hindi. But it is very clear na kung gagawin mo yun, na hiniwalayan mo ang iyong partner dahil siya nagloko, hindi ka pwede mag-asawa ng iba. Okay? Hindi ka pwede magkasawa ng iba. Kay whosoever shall marry her that is divorced committed adultery po eh, mga kapatid at mga kaibigan. It is very clear, no? So ikaw naman partner, hiwalayan mo ang asawa mo. Hindi naman dahil nagki-fornicate, dahil lang may pinag-awayan kayo or lesinggiro siya or ano pang mga dahilan mo, ikaw na maghiwalay sa kanya na lasinggiro or hindi kayo magkaintindi, ay ikaw ay nagkakasala upang ang yung hiniwalayan ay mag-commit na lang din ng adultery. So kasi hindi talaga kalooban ni Lord na maghiwalay, no? Because they twain shall be one flesh na po eh. At sinabi ni Lord na kung ano ang pinag-isa ng Diyos ay huwag paghiwalayin, no? So Mark chapter 19 verse 6, wherefore they are no more twain but one flesh. What therefore God hath joined together, let no man put asunder. So yan po ang batas ng Diyos. Hindi pwedeng maghiwalay. Only death will do them part. Kaya nga nanumpa kayo eh. Nung kinasal kayo, you have a vow to one another that till death do us part, for better or worse.
Because somehow it lines up with the will of God na ang kamatayan lang ang makapaghiwalay sa mag-asawa, no? It is in the book of Romans chapter 7 written by the apostle Paul, no? You are bound to your wife hanggang or your husband hanggang sa kayo ay mamatay, no? A woman which had an husband is bound by the law to her husband so long as he liveth. But if the husband be dead, she is loose from the law of her husband. So only ang kamatayan lang po ang makapaghiwalay. Okay? So then if while her husband liveth, kung buhay pa, she married to another man, nagpakasal ka na sa iba, buhay pa, she shall be called an adulteress. You will be called an adulteress kahit mag-divorce pa kayo sa batas. Sabihin ng batas na legal ka na, pwede ka nang pakasal sa iba. But in the eyes of God, you are not. And if you would marry another, you will be an adulterer. Diba? But if husband be dead, so kamatayan lang po. Huwag mo naman na sadyain na patayin mo ang partner mo para pwede ka nang makapagpakasal sa iba na kinagugustuhan mo dahil doble ang kasalanan mo niyan. Okay, huwag ka namang mag-pray na mamatay sana na ito taon to para, di ba? No, lalo kang magkasala niyan. So, nagturo si Paul na magkaroon talaga kayo ng pasensya sa isa't isa. No? Magkaroon. So, we should have patience towards another, no? Mga kapatid at mga kaibigan. So, hindi naman talaga maiwasan sa buhay mag-asawa. May mga kuan talaga yan. May mga issues. But, kailangan magpasensya sa isa't isa. Kailangan sundin si Lord upang walang gulo. Upang magkaroon ng peaceful na marriage ang mag-asawa. So, unto the married I command, yet not I, but the Lord. Let not the wife depart from her husband. Diba? Huwag paghiwalayin ang mag-asawa. Pero kung may isa na alis, so, let her remain unmarried. Ang iniwan, hindi talaga pwedeng magpakasal sa iba. Kundi sila ay magkapagbalikan sa kanilang paghiwalay, no? At let not the husband put away his wife. Ayaw talaga ng Panginoon na may mag-divorce talaga, mga kapatid, kaibigan. That's not the will of God. So, yun po. Yun po ang isa sa ating mga kasalanan kay Lord, mga kapatid at mga kaibigan. So, bakit ko sinasabi ito, no? Upang malaman natin kung ano ang ating dapat pagsisihan upang dinggin tayo ni Lord sa ating mga prayers. Kung i-continue ninyo dyan, makita pa ninyo kung ano ang mga kasalanan natin, no? Stealing, bearing false witness, so covetousness, no? And dito sa New Testament, mas clearer talaga kung ano ating mga kasalanan sa Panginoon. 1 Corinthians chapter 9 verse to 10, no? Fornicators, no? Hindi pa kasado, nagsisiping na or nakikipagsibing sa iba kahit kasado na, that's fornication. Idolaters din nga, no? Sumasamba sa mga Diyos na imahe na gawa sa kamay ng tao, or yung sinabi ni Prophet Samuel dito sa 1 Samuel 15, no, na rebellion is idolatry and witchcraft is dito po, no, rebellion is a sin of witchcraft and stubbornness is as iniquity and idolatry. Kung tayo po ay nakapakinig o nakabasa na sa salita ng Diyos tapos hindi natin ito sundin, tayo po ay nakakasala ng idolatry, no, sa harap ni Lord. Okay, so yan po ang dahilan bakit hindi tayo mapakinggan ni Lord. Adultery, adulterers, effeminate, no, marami ito ngayon, no, they are celebrating their month, their so-called month, no. So effeminate po yan, abusers of themselves with mankind, no. So ito, ganun din, nakikipagrelasyon sa kapwa nila lalaki. So effeminism pala, ito is more on girl power to, itong effeminism, no.
So, ito din ang gusto ng mga kababaihan ngayon, equity, no? Na equal ang babae at lalaki, but sa order ni Lord, it's not. May order si Lord kasi po na ang Panginoon ang may head siya, which is God the Father, and ang head ng lalaki is ang Panginoon, ang head ng babae is ang lalaki. So, hindi po pwede equal, no? Or abusers of themselves with mankind. Ito po ay, yun nga, ito, ang ginagawa ng mga karamihan ngayong itong buwan na to, kung saan narampa sila with their flag. That's supposed to be the covenant of God to Noah, na He will never flood the world again. So, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. So, nor thieves, no, ito pagnanakaw or yung may negosyo ka na sobra-sobra ang yung pagpaginansya mo. Sobra-sobra dahil ginagawa mo yan dahil hindi ka para kumita lang, kundi para ikay yumaman. That's thief. So covetous, yan nga, dahil ginagawa mo yan, covetous kayo dahil marami kang pinapangarap. Or drunkards, or singgiro, revilers, I think ito ay nagkuhan ka ng kapwa mo, no? Sasabi ka ng masama sa kapwa mo, o pinagmakmok, pinagtatawanan mo ang kapwa mo, ayan. Nor extortioners, ito yata yung mga 5-6 ganyan nung nagpapautang tapos pinapatungan ng mga malaking mga halaga, or ganun pa din sa negosyo, ganun din nagbibenta sobrang mga patong pang kumita. So that's extortion. None of them, sinabi ng salita ng Diyos, shall inherit the kingdom of God, no? So marami pa dito din yan sa Galatians chapter 5 verse 19, the works of the flesh, adultery, fornication, paulit-ulit sinabi ni Apostle Paul yan. Uncleanness, no? Panunood ng mga pornography, masturbation, that's uncleanness. Lasciviousness, imagine mo ang crush mo, sino pa yung mga pinakagustuhan mo, that's lasciviousness, that's uncleanness. So once again, idolatry, graven images, idolatry, or rebellion against the word of God, stubbornness against the word of God, the will of God, that's idolatry, no? Hindi natin sinusunod ang kalooban ng Diyos. So witchcraft, so ito witchcraft po, no? Kung lalapit tayo sa mga albularyo, or lalapit tayo sa sorcery, which is pharmakia in Revelation chapter 18 verse 23. Sorcery po kasi is pharmakia. So kung lalapit tayo dyan, nagkakasala tayo sa Panginoon. Hatred, variance, emulations, no? Wrath, strife, seditions, heresies, envyings, no? Ito envyings, common to sa mga churches ngayon. Kung may gift si Lord sa isa, may envy sila. So murders, ito hindi ka makapagpatawad, drunkenness, paglalasing na naman, revelings, and such like, di ba? And such like. So ito po ang ibig sabihin nito, drunkenness, kung ano pa yung mga bisyo na ginagawa mo, such like, kapareho lang din yan ng drunkenness, no? Like yung pagyuyusi. Kasi hindi naman mahanap dito yan ang pagdruga, hindi mo naman mabasa dito yan, pero nakasulat kasi such like, yan po. Bisyo, drunkenness, kung ano pa yung mga bisyo pinagagawa mo, adik ka sa computer games, sa cellphone games mo, adik ka sa Facebook, sa YouTube, kung ano-anong pinagagawa mo, that's drunkenness. So yan, sinabi ni Apostle Paul, which I tell you before, as I've told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Hindi talaga hiwalay talaga tayo sa Diyos pag gagawa tayo ng mga bagay na yan. So dito na naman tayo ulit, no? Ganun pa din. But fornication and uncleanness, sa verse 3, Ephesians 5 verse 3, uncleanness, let it not be named among you as becometh saints. Kung tayo susunod sa kalooban ng Panginoon, dapat hindi yan natin ginagawa mga bagay na yan. Hindi tayo nakikipagkuhan sa iba, hindi tayo nag-fornicate, hindi tayo manood ng mga malalaswa, hindi tayo covetous, no? Covetousness is kung may babakit kang bagay na sa yung kapitbahay o sa paligid mo, kung mayroon silang, for example, mayroon silang motor na yan, tapos ikaw gusto ka din magkaganya, that's covetousness, no? That's covetousness. Neither filthiness, foolish talking, pagsasalita ng mga walang kabuluhan.
gisting, kilos na walang kabuluhan. Ito ang nangyayari sa mga simbahan ngayon. Maraming mga pastor na naging stand-up comedian na sila, no? Magaling sila mag-comedy sa kanilang mga stage, kanilang church. Stage na kasi, parang stage na nangyayari sa churches eh. At doon, ginagawa nila ang kanilang mga performance, gisting, mga kilos na walang kabuluhan, no? Marami ngayon nagsasayaw-sayaw sila. Kung ano-ano lang pinagagawa ng mga tao nitong ngayon. Not only the worldly people, but those people who confess the name of God also, they do these things. So those things are not convenient po, no? Hindi nararapat, but rather giving of thanks. Dapat magpasalamat tayo sa Panginoon. Hindi tayo gagawa ng mga bagay na walang kabuluhan. Kasi for this, dito sa verse 5, no whoremonger, unclean person, nor covetous, who is an idolater. So covetous, not only the covetous, I believe lahat na gumagawa nitong mga kasalanan to is an idolater, no? Dahil this is stubbornness eh. Pagsupil to eh sa kalooban ng Diyos. This is against the will of God, these things. So this is idolatry kung tayo ay gagawa ng mga bagay na hindi na ayon sa kalooban ng Diyos. It's an idolatry. And yun nga, sinabi ni Apostle Paul once again, na hindi tayo makakaroon ng inheritance sa kaharian ng Diyos. So, wag na tayong padaya sa kahit na sino, for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Dahil sa mga bagay na yan, darating talaga ang puot ng Panginoon sa mga tao na ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos. So, wag tayong padaya. Sabihin nila, mahal ka ng Diyos. Kahit nagpapatuloy ka sa kasalanan, mahal ka pa din ng Diyos. No. God is angry with the wicked every day. He is angry with the wicked po, mga kapatid at mga kaibigan. Kung ano siya noon, ganun pa din siya ngayon. Psalm 7:11, God is angry. God judges the righteous, and God is angry with the wicked every day. He does not change. He does not change po. Kung ano siya noon, kung napupuot siya sa kasalanan noon, until now, napupuot pa din siya sa kasalanan na yan. Okay? Because, yun nga, He does not change. Jesus Christ the same, yesterday, today, and forever. Hebrews chapter 13, verse 8. So that's why nga dito sa Hebrews chapter 1, mabasa din natin kung ano ang Panginoon What's His nature? The nature of God is this. He loved righteousness in verse 9, but He hated iniquity. Kaya ang Diyos ng Panginoon had anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. Tinaas niya ang Panginoon. And thou, O Lord, in the beginning has laid the foundation of the earth, and the heavens are the works of thine hands. So, ang Panginoon ang gumawa sa lahat ng mga bagay, at ang nabigay sa kanya ng kapangyarihan is ang Ama. Yun nga, pinataas siya ng Ama dahil minahal niya ang katarungan at kanyang kinapuputan ang kalikuan, ang kasamaan, no? So, He does not change. So, kung tayo ay gagawa ng kasamaan, He will judge us. He will judge us. So, once again, dito na naman yan sa Colossians chapter 3. So, kailangan natin patayin yan. Alisin natin sa mga buhay natin. Alisin natin sa gawa natin ang mga bagay na yan. Mortify therefore your members which are upon earth. Kaya nga, sinabi ng Panginoon, putulin natin ating kamay kung ito'y dahilan na nagkakasala tayo. Alisin natin itong mata kung ito'y naging dahilan na nagkakasala tayo. Kaya, hinto natin yan. Fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence. So, masamang mata to, no? So, inordinate affection. So, yun, inordinate affection, I believe, nakakagusto ka sa, hindi mo naman dapat magustuhan. Like, lalaki, kagusto ka din sa kapwa mo lalaki. Babae, kapwa mo babae. It's inordinate. So, evil concupiscence, no, masamang mata. Sa mga pag-iisip sa kapwa. Or once again, covetousness, which is idolatry. So I believe covetousness is like a part of idolatry. So not only that, also this being disobedient to the will of God. So for these things sakes, the wrath of God cometh on the children of disobedience. So in the which He also walked in the time. So yan po mga kapatid at mga kaibigan, ang mga kasalanan natin sa Panginoon. Yan po ang mga dahilan kung bakit tayo hindi niya pinakakinggan. So, since we're talking about healing, no, by the stripes of the Lord we are healed. So, we should
repent of those things. So not only that, sa especially since we talk about healing, since people right now kung gusto na gumaling, lumalapit sila sa mga doktor, sa mga ospital. So it's not a will of God, it's not the will of God po mga kapatid at mga kaibigan na lapit tayo sa kanila. No, dahil nga sa stripes na Panginoon hindi sa mga physicians It is by the stripes of the Lord. Kaya nga si King Asa, no, he was perfect, no, he was perfect in the eyes of the Lord, no, but nung nagkasala siya, chinastise, pinalo siya ng Panginoon, but he did not repented, no, he did not repented. So dahil doon nagkasakit siya at instead na dito sa 12 pala, instead na lumapit siya kay Lord, he sought not the Lord but to the physicians, and Asa slept. So namatay po siya mga kapatid at mga kaibigan. At mabasa nyo din yung babae na may sakit siya, ilang taon siya na lumapit sa physician, no, pero hindi siya gumaling. And a woman having an issue of blood 12 years, and which had spent all her living upon physicians, neither could be healed of any. Hindi naman siya gumaling sa kanila. And we all know naman po kasi mga kapatid at mga kaibigan, in Revelation 18:23, ito po ang panglilin lang sa buong sanlibutan, ang sorcery. Mabasa ninyo, for by the sorceries were all nations deceived. Ito po mga kapatid at mga kaibigan, no, panlilin lang po yan. Ang paglapit dyan, nalilin lang kaya ang tao dahil dyan. Akala nagagaling sila. Yun pala ay mas lalong sasama ang mga kuan nila. Ang anong tawag dito, ang mga karamdaman nila. No? That's deception po mga kapatid, mga kaibigan. Because sorceries po in Greek, it means pharmakia. So to all Christians, or to all, sa lahat ng mga naghahanap ng katotohanan, nais mapalapit kay Lord, no, nais tumanggap ng healing kay Lord. So if you are doing those things, makasalanan na binasa ko kanina, and if especially this, you are lumalapit ka sa pharmakia, paano ka magkaroon ng healing mula kay Lord, since itong mga bagay na to ay hindi sa Kanya? And so, binasa natin kanina, nasusulat na God healeth not sinners. So, paano tayo dinggin ni Lord kung ginagawa natin ang mga bagay na hindi na ayon sa Kanyang kalooban? So if we want healing, total healing from the Lord po, we should only depend and put our faith in Him. Just like Job po mga kapatid at mga kaibigan, no? Kahit na mamamatay siya sa kanyang karamdaman, ay hindi talaga siya lumapit sa mga physician na yan, kasi nga they are all forgers of lies, sabi ni Job. Ye are all forgers of lies, ye are all physicians of no value, no? Kaya sinabi niya dito sa 19 pala, 15 pala, though he slay me, yet will I trust in him, but I will maintain mine own ways before him. Kaya sinabi niya, kahit ako'y papatayin ng Panginoon, kahit ako'y mamamatay, doon mananatili ako na maniniwala sa Kanya, yet will I trust in him, no? So we also, kahit mamamatay man tayo dito sa mundo, kasi mamamatay naman talaga tayo, dapat wala tayong ibang paniwalaan kundi ang Panginoon lang, mga kapatid at mga kaibigan, no? So kasi may times din na hayaan talaga ni Lord na mamatay tayo sa sakit, just like Elisha, no? He was sick, and he died, no, sa kanyang karamdaman, but he did not die in sin, kasi nga kahit na siya nagkasakit na, he was still able to prophesy. Dito basahin natin mga kapatid, mga kaibigan, no? Saan nga yun? Basahin ko muna kapatid. So though Elisha was sick,
It's 2 Kings chapter 13 verse 14. Now Elisha was falling sick of sickness whereof he died. And Joash the king of Israel came down unto him, and wept over his face, and said, O my father, the chariot of Israel, the horseman thereof. So before noon, Elisha said unto him, Take bow and arrows, and he took unto him bow and arrows. And he said to the king of Israel, Put thine hand upon the bow, and he put it upon his hand, and Elisha put his hands upon the king's hands. So kahit nga nakasakit na siya ay nakapag-prophesy pa, no? He said, Open the window eastward, and opened it. And he opened it, the king. Then Elisha said, Shoot, and he shot. The king shooted, and he said, The arrow of the Lord's deliverance. So by this time po kasi, no, they were kuan sila sa Syria, no, sa kamay ng mga Syrians. And the arrow of deliverance from Syria, for thou shalt smite the Syrians in affect till thou shalt have consumed them. So this is the prophecy of Elisha before he died. So may times din talaga na i-allow ni Lord na hindi tayo gagaling, no, mga kapatid, mga kaibigan, just like Elisha. And just like Job, matagal siya na bago gumaling, pero pinagaling pa din siya ng Panginoon. But the most important thing po kasi, mga kaibigan, is hindi tayo magkasala kay Lord. Kasi paano naman paggagaling itong katawan natin, tapos ang spirito natin ay may malubhang karamdaman, hindi tayo makapasok, ang kaluluwa natin hindi makapasok sa karya ng Diyos. Diba? So the most important thing is our souls po, mga kapatid at mga kaibigan, na tayo ay maligtas. And that's what Jesus did on the cross. That's what Jesus did on the cross. He died for our sins, no? He died for our sins upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Okay? So at yun nga, ang kanyang ginawa doon ay not only tayo ay maligtas, kundi ito, upang tayo mabuhay. In 2 Corinthians 5:15, upang tayo mamuhay na ayon sa kanyang kalooban, that He died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto Him which died for them and rose again. So yan po, we should live for Him. Kung tayo naniniwala sa Panginoon, kailangan natin sundin ang kanyang kalooban po. Kasi in Matthew chapter 7 verse 21, it is written, Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter to the kingdom of heaven, but only them that doeth the will of my Father which is in heaven. So yun po, mga kapatid at mga kaibigan, no? We should do the will of the Father which is in heaven. What is the will, and what is the will of the Father in John 6? This is the will of Him. In John chapter 6:40, this is the will of Him that sent me, that everyone which seeth the Son and believeth in Him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. We should have faith in the Son. That's the will of the Father. We should have faith in His only begotten Son, Jesus Christ. And what it means to have faith in Christ? It means to obey Him, to love Him with all our heart, mind, and soul. That's putting our faith in Him. No? Not just only we believe in what we do, especially in the cross, but we should also believe in His word. No, and biblically po kasi believe, faith, it is an action po, mga kapatid, mga kaibigan, pagsunod po, no? That's faith. Kailangan natin sundin ang ating pinaniwalaan. In Hebrews chapter 11, faithful man in the old times, they obeyed just like Abraham, mga kapatid at mga kaibigan, no? So this is written in 8, by faith Abraham he was called to go out in a place which he should after receive for an inheritance, obeyed, and he went out not knowing whither he went. No? So since we are going after the place in heaven, no, which is the promise for us, we should obey, just like Abraham. We should obey the will of God, which is to follow Jesus, mga kapatid at mga kaibigan. And what it means to follow Jesus, once again, it is to walk in His words. And what are the words of Jesus? It is written here in 4 Gospels, in Matthew, Mark, Luke, John, but the most important
for me are this in Mark 9, Luke chapter 9 verse 23. So he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. At isa pa is dito, kung gusto natin makakuha sa Panginoon, sa inyo ng Panginoon, dito, we should forsake all. So likewise, whosoever he be of you that forsaketh not all that he had, he cannot be my disciple. So this is the will of God, that we should obey Jesus, and obeying Jesus means to follow him. Following him is to forsake everything that we have in this world. Because it is written, sino nagmamahal sa sanlibutan o sa mga bagay na nandito sa sanlibutan, wala sa kanila ang pagmamahal ng Diyos Ama. Okay? Love not the world, neither the world, neither the things that in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of this life, is not of the Father, but is of the world. The world passeth away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. Okay po, mga kapatid at mga kaibigan. So, we should obey Jesus po if we would want to enter His kingdom. If we would want to receive something from Him, we should have faith in Him. Okay? So, salamat sa Panginoon sa kanyang salita, mga kapatid, mga kaibigan. I hope and pray na naway ito'y makarating sa nangailangan nito, naway ito'y tanggapin ninyo, mga kapatid at kaibigan. Tanggapin natin ang salita ni Lord. Kung ako'y hindi ninyo mapaniwalaan, paniwalaan ninyo ang salita ni Lord. Paniwalaan natin ang salita ni Lord, mga kapatid at kaibigan. Me personally, sa aking pagsampalataya kay Lord, ay kami ng aking asawa, kapatiran namin, marami na kaming na-experience sa kanya, no? Especially since we are talking about healing. Sa healing, mga kapatid at kaibigan, experience namin ang power ni Lord. Lately, yung nangyari sa akin noong November, yung February din pala, yung kapatid namin na yung anak niya na namutla na, hindi na hirapan ng huminga, no? Hindi na kahinga, namutla na So yun, maraming tao sa kanila noon, nagpanic ang iba. Ang mama niya, unbeliever naman, so gusto ipadala sa hospital, but since believer ang kapatid namin, so hindi niya pinadala, kundi pinagkatiwala niya sa Panginoon ang lahat, pati ang buhay ng kanyang anak. Umiyak siya kay Lord. Sabi niya, Lord, ikaw ang nagbigay hininga sa anak ko, so pagkatiwala ko sa iyo. Kaya umiyak siya, tapos nakahinga ulit ang anak niya. Nakita ng mga tao sa kanila, at may naka-witness, nakasabi na totoo talaga ang Panginoon, kaganon. So yun, that was the latest healing that we have encountered. At sa akin naman is noong November na nagkaroon ako ng swollen lymph nodes, no, sa paa ko. 2 weeks ako halos di makalakad. Nilalagnat ako, nangayayat ako. Tapos doon panay kuan lang kami kay Lord. Iyak, panay magpakaawa kay Lord. Tapos nililid niya kami kasi na maghirbal, kaya naghirbal kami. Kuan ako ng asawa ko, pinapakuluan niya yung Guyabano leaves, yun yung iniinom ko. Kasi yan, mga gamot na ibinibigay ni Lord sa atin. So yun, pinapakuluan ng misis ko araw-araw, lalo na sa madaling sa umaga, no? Early in the morning, wala pang laman ang tiyan ko. So hanggang sa mga after 2 weeks, yun nga, unti-unti na ako makakilos. Pero yung bukol, hindi pa nawala. In fact, nadagdagan pa nga yun ng 2. Pero makakilos-kilos na ako, hindi ako masyadong nalagnat. Yun pala, ang dumagdag na bukol is ang labasan na pala ng mga infection na nasa loob, no? Hindi siya ordinaryong nana kasi yung kapatid at kaibigan yun. Yung swollen lymph node, mga matitigas na nana ang nasa loob niyan. Kaya yun, hanggang sa unti-unti silang lumabas, hanggang sa mga noong January na, ayun, naghilom na kasalanan ang sugat ko dahil sa swollen lymph node ko. Yung misis ko naman noong 2022, nung nagka-UTI siya, nung mihi siya ng dugo, nangayayat siya, infection na din yun. Tapos hindi talaga kami lumapit sa mga doktor nun. Nang hina ng misis ko. Pero pinagkatiwala namin kay Lord ang lahat. Once again, nag-herbal din kami nun. At palagi kami nagpipray. Hanggang sa kinawaan kami ni Lord
pati yung si sister, isa naming kapatid, si sister Noemi, tinubuan siya ng mga bukol-bukol sa likod niya, mga 5, mga masasakit din, medyo maitim-itim din. Tapos pinagkatiwala na din na kay Lord. Pinagaling din siya ni Lord. Marami pang ginawa si Lord, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya maniwala tayo sa Kanya, pagkatiwala na natin lahat sa Kanya. Basta wag lang tayo magkasala, kasi mahirap pag magkasala tayo, mamatay tayo, mahiwalay tayo, lalo tayo mahiwalay sa Diyos. So, bali na kung mamatay tayo sa karamdaman, basta hindi lang sa kasalanan, mga kapatid at mga kaibigan. Kasi kahit mamamatay naman talaga tayo dito, importante pagkatapos natin mamatay dito ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa Kanyang kaharian. Yan ang pinakamahalaga. So, salamat sa Panginoon once again. But to those who have repentant heart na makapakinig nito, no, may mga pagsisisi, may mga pananampalataya sa Panginoon, at mga kalooban ngayon na willing mag-obey ni Lord sa kung ano ang sinabi ni Lord, lalo na sa pag-deny sa self, sa pagtalikod sa lahat ng mga bagay dito sa mundo. So if that's you na nakikinig ngayon, so I would like also, bago ko tapusin, I would like also to say a prayer to you, para din sa mga sa lahat ng mga nangangailangan ngayon ng mga healing, ganun. If you are repentant, if you are believing, if you have faith in the name of the Lord Jesus Christ, if you have a heart that's willing to obey Him, so most probably God will answer our prayers ngayon. So I believe na kung ano man ang karamdaman mo ngayon, there is a God in heaven that could heal your sickness, your disease, no? Kahit anong sabihin ng tao na walang mag-aasa na yan, mahirap na, parang kung ano, ma-discourage ka na sa sabihin nila, pero there is a God in heaven that there's nothing too hard for Him. It is written in Jeremiah chapter 31. I don't exactly know the verse, but we will look it up. Is there anything too hard for me? So yan ang sinabi ng Panginoon. Behold, I am the Lord. Jeremiah 32:27 po. Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Yan ang sinabi ng Panginoon. Tumawag na tayo sa Kanya. Siya magpapakita ng mga bagay na mga kababalaghan, no? Mga bagay na mga kuan na hindi pa natin nakikita. Call unto me, sa Jeremiah 33:3, call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. At if thou canst believe, then daw po all things are possible to them that believe. So we should have faith lang po. Mark 9:23, if thou canst believe, all things are possible to him that believe. So I believe po, kapatid at kaibigan, whatsoever sickness you have now, no, I believe that there is healing in the name of the Lord. If you have repentant heart, kung ano man ang naging kasalanan mo kay Lord, if you would acknowledge it to Him right now, and if you would take away all those evil, no, especially those graven images, yung hatred, yung adultery, kung ano-ano pa yung mga kasalanan mo na ginawa na sinabi ni Lord na kasalanan talaga. So if you would repent it now, if you would acknowledge it into the Lord, if you would turn away from those things, no, then pagagalingin ka na Panginoon according to your faith in Him. Have faith in the Lord, kapatid at kaibigan. I believe that He can heal you. If you can believe that He can heal you, most probably He will answer our prayers this afternoon po ngayon pala dito, no? But nevertheless, kahit anong oras man sa inyo dyan ngayon na makapakinig nito ngayon, it does not matter. As long as you have faith, then your faith shall made
you whole. Have faith. Faith can move mountains, kapatid at kaibigan. So, andito na lang po ang message na aking ibahagi sa inyo ngayon. And before ko tapusin to, I would like to pray. Say a prayer once again to those who have sicknesses, to those that are being repentant right now, to those who would like to forsake all their evil deeds and to receive things from God, especially healing, peace, joy. So I will pray for you bago ko ito tapusin, no, kapatid at kaibigan. So let's pray. Hallelujah. Thank you, Father, sa salita mo, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng pag-asa. Salamat, O Diyos, sa iyong salita na nagbibigay sa amin ng mga paalala. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa aming buhay. And we believe, Lord God, you are God that would hear, Lord God, the prayers of those who have faith in you. This afternoon, Lord God, in this moment, you know, Lord God, na kung sino man ang makapakinig nito ngayon, you know them, who of them have a repentant and a believing heart towards you, Lord God. And I would like to pray, to say a prayer for them, Lord God. You said, Lord God, that if 2 or 3 agree together, then whatsoever things that they have agreed unto shall be done unto them, in Matthew chapter 18. Wherefore I believe, Lord, that you could heal those who have a repentant and believing heart that are with me this moment, Lord God. And I would like, Lord, to ask it from you, Lord God, that whatsoever diseases, sicknesses that they have, whatsoever sorrows, pains, and works of darkness that is in their lives, Lord God, I believe, Lord, that you could deliver them. I believe you could set them free, Lord God, and give them healing and peace and joy, O Lord, our God. And I would like to personally and humbly ask it from you, Lord, that whosoever is longing to have it in them, Lord God, kung sino man sila ngayon, Lord, na ninanais na magkaroon ng mga bagay na iyong pinapromise, ipinangako sa amin, Lord God, I pray for them that they might be able to receive, Lord God. If they desire to be set free from their evil works, if they are repentant, Lord, I pray for them na sila bigyan mo ng kalayaan according to what you have done also unto me and to us, our brethren. Be it done also unto them, Lord God. Bigyan mo sila ng kalayaan sa kanilang makasalanan, Lord, and help them also, Lord God, na mapasa kanila, Lord, ang kanilang ninanais mula sa iyo, Lord, na peace, na healing, deliverance, rest, joy. Give it also unto them, Lord God. And oh Lord, we give you thanks once again for your stripes, because by it we are healed. Karoon kami ng awa at kapatawaran sa aming makasalanan dahil sa iyong mga sugat, Lord God, na natamo para sa amin dahil sa iyong awa. Therefore, Lord, you are worthy that we should give you thanks, honor, and glory, O Lord. And once again, Lord God, I would entrust everything unto you, Lord, even the lives of those that are listening this moment, Lord God, even our prayers, Lord God, and supplications, Lord, we would entrust everything into your hands, for you are the only God in heaven. You are the only God that could hear and answer prayers. You are the only God that could do the impossible, for there's nothing too hard for you, O Lord. Wherefore, Lord, ikaw lamang ang nararapat na aming pagkatiwalaan sa aming mga panalangin, O Diyos, sa pamamagitan ng pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. In your mighty name, O Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay sa makaulit, sa lahat ng mga tao na nakapakinig ko ngayon na may mga pagsisisi, pananampalataya. So, by your faith, you shall be healed. You shall be able to have
what the Lord has stored and promised for all of us who look unto Him. So, hanggang dito na lang po ang itong topic natin ngayon, itong pagbabahagi natin ngayon sa itong pag-uusap natin ngayon sa salita ni Lord. Hanggang dito na lang po, no? And by the will of God, if He would have a leading once again unto me sa susunod, ay naway makakasama ko kayo ulit. And I would like also, no, sa lahat na makapakinig nito ngayon, would like also to encourage you, kung i-lead kayo ni Lord, naway i-share nyo na din lang po ito sa iba. And also, naway you would have to have interactions here. You would make some comments sa video na to, or you would communicate with us. So it would be an honor, it would be a blessing for us kung mangyari yon na kayo ay aming mapaglingkuran, no? Kung kayo ay may mga makipag-communicate sa amin, kung kayo may mga questions, o kayo may ninanais na kung kayo na nagnais na aming ipag-pray o makapag-fellowship kayo, we are very blessed if someone would approach unto us on that matter. So, once again, ang awa, biyaya at pagmamahal ng Panginoon ay naway mapasa inyong lahat palagi, no, in Jesus name, sa lahat na may mga kasing-kasing repentant heart, sa lahat na may mga pagsisisi na puso, naway mapasa inyo ang kabutihan ng Panginoon. But there's a warning once again that if we would continue to do what is evil in His sight, then God is angry with us every day. At wala tayong mapapala, wala tayong matatanggap mula sa Kanya. So once again, the grace of the Lord be with us all, in Jesus' mighty name. Hallelujah.